May tanong sa akin, 180 days nakalagay sa term, 7 days ending. 500 na utang, receive 280. Di ko naman po siguro kasalanan kung di pa ako nakabayad. Kung wala problema app nila, bayad na ako. Nakailang reload na din naman ako. Di po ako makabayad kasi apps nila ayaw magbukas na wala pa sa Play Store. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung ano ba pwede nating gawin pagka po yung apps nawala sa sa mga App Store or kumbaga hindi gumagana. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga is nakalagay 180 days pero yung binigay lang sa inyo 7 days. Ano pa po ba ang asahan natin? Mga bugok nga, 'di ba? Ganyan ho sila kasasalbahe. Hindi ho sinusunod kung ano man ho yung nakalagay doon sa inyong pinag-usapan. Tapos ang na-receive ang utang nyo 500, tapos ang na-receive nyo lang 280. Ganyan ho talaga yung mga yan. Sweetik yung mga yan. Talagang kinukuha ka na kagad yung nila, yung kanilang kita. Tapos pupersahin kang magbayad pagka yung talagang kumbaga hindi mo natugunan sa due date, Tapos patong-patong na yan, Ganun ho sila kawawalang yan. Hindi yung sinusunod yung ceiling on interest rate ho na inilabas po ng SEC, Tapos, sabi nyo nga, hindi nyo nakasalanan kasi kung wala naman problema yung apps nila, nakabayad na sana kayo. Okay, yun ho i-discuss natin later. Pero meron kayo sinabi rito na nakailang reload na rin kayo. Yan ho pala nakailang reload na ho kayo. Kasi kung alam nyo naman ho talagang mataas ang interest rate, hindi tama yung yung pamamalakad nila, bakit pa ulit-ulit pa ho tayo nanghihiram? Di po ba? Ini-stress lang ho natin sarili natin Kasi kung talagang alam na natin yung nangyayari sa loob, tapos tuloy-tuloy pa rin po tayo nanghihiram sa kanila, choice na ho natin yun. Kasi alam naman natin yung kalakaran paulit-ulit pa rin po ba? Di ba? Huwag kong ganun. Kasi kung alam natin na ganun na sila, di ba, tigilan na natin. Hindi ho, tuloy-tuloy pa rin po tayo nanghihiram sa kanila. So, kumbaga, choice nyo na humiram mo dyan. So, kailangan, kung ano ho yung ninyo, yung pinili ninyo, di ba? Anuhin natin, di ba? Pangatawanan po natin. Yun lamang naman po yun. So, sagutin ho natin yung yung sinabi na may problema daw yung yung apps tapos nawala sa Play Store. Well, ang kailangan lamang naman po kasi natin gawin dyan is i-dokumento. Na wala na yung yung apps na yon or hindi na gumagana. Well, unang-una para madokumento natin yan, natin na screenshot or di kaya yung screen recording, ipapakita nyo na habang hinahanap nyo yung apps, wala na talaga, or di kaya kiniklik nyo yung apps, hindi na talaga gumagana. One way po yun, nire-record nyo siya kasi para po maipadala nyo sa kanila. Okay? Pangalawa po, kontakin nyo sila directly. Okay, importante po yan. Kasi para maiparating nyo sa kanila na kaya hindi ho kayo nakakabayad, dahil nga ho, yung apps nila is either wala po sa sa app stores, or di kaya po sa sa hindi gumagana. Okay, kasi kailangan nyo i-dokumento para ho, hindi kayo ma-penalize Yun ho yung doon, yun ho yung natin dito, yung kailangan nating patunayan Okay, so i-kontakin nyo sila. Ang po, para ma-contact nyo sila, meron ho kasi ang SEC, yung kanilang complaints mechanism. Okay? Nandun ho lahat yung pangalan ng mga OLA, nandun ho yung contact numbers, okay? Nandun din po yung email addresses po nila. Now, ang mabigat dyan, kung hindi yan legitimate. Okay? Kasi pagkaya hindi legitimate, definitely wala ho yan dun sa sa complaints mechanism po ni SEC. Kasi po naglabas po ng memo ang SEC na kailangan po lahat po ng mga recorded online lending platforms po ay magbigay
And not only online lending platforms, pati ho yung mga ibang lending, ay kailangan magbigay po ng kanilang representative, sa cellphone numbers, contact numbers, and even email addresses para po makontak po sila agad ng kanilang mga kliyente kung meron man hong kailangang iparating sa kanila. Now, kung ang yung OLA po ninyo is registered, well and good, makikita nyo doon. But unfortunately, kung yan illegal, ay hindi nyo makikita yan. So, magsesend na lang sa inyo na magsesend ng mga mga pananakot yan. Okay, ngayon, subukan nyo pag may nagpadala sa inyo sa email, sumagot doon sa email. Okay, inform nyo sila na, di ako makapagbayad ito, at least documented. Okay, kasi dumating man ho yung panahon na, kumbaga, let's say, magdidemanda ho sila. Naiparating nyo ho sa kanila na yung kanilang apps hindi ho gumagana or wala na ho doon sa mga app stores. Okay po, importante ho na i-dokumento natin yan. Tapos, syempre po, natin, bukod doon, natin, parating po natin sa SEC. Okay, kasi po, ito po yan, most probably, kaya nawala po yung apps na yan is, gumagawa ng illegal yan. O di kaya maraming mga, tawag dito, nilabag na batas. Kaya po, nawala yan. Kasi po, ang SEC po is nakikipag-ugnayan po, sa mga app stores na ganyan. Okay, so, importante po na maintindihan natin, na yung mga nangyayari na nawawala po na mga apps, ito ho yung ginagawa ng SEC. Okay? Kasi marami nagsasabi, wala naman daw yung ginagawa ng SEC. Meron pong ginagawa. Kanya nga lang po, syempre, hindi ho naman ganun kabilis yan, kadali. May mga investigasyon hong ginagawa yan. Marami rin naman hong ginagawa ang SEC. So, let's not put all the blames sa kanila. Kasi actually, yung ginawa nyo, meron din ho kayong fault doon. Kasi alam nyo naman pala, di ba, na hindi na tama yung pagpapautang, diretso-diretso pa rin kayo sa pangungutang sa kanila, di ba? So, mabalik po tayo doon. So, inform SEC with regards po na, yun nga, hindi na makita yung apps, tapos, hindi na siya nagagamit, Tapos, i-attach nyo doon yung screen recording. Okay, para makita po ni SEC na, okay, ganito pala yan. And then, kung may mga harassment po na ginawa sa inyo, kasi isabayin nyo na doon. Okay, sa iMessage po nila. Okay, ang ko lang doon is, tawag ito, magre-register po kayo. Then, padala nyo sa kanila lahat yung mga And then, kung may mga breach, or di kaya nakuha nang kayo ng mga information without you knowing, before, For example, nanghingi sila ng access, o kinlik nyo, na nakawang kayo ng contact details, kaya nyo nalaman na nakawang kayo kasi yung inyong kaibigan na hindi nyo naman nilagay as reference, natawagan. So, isama nyo po sa National Privacy Commission, mag-complain din po kayo. Okay, napaka-importante po kasi na tayo po ay mag-complain. Kasi po, utang is utang. Okay? Hindi po pwede na, for example, hinaras tayo, hindi na tayo magbabayad. Quits na. Hindi po. Ang nahiram mo natin sa kanila, pera. It's just so happen, may mga walang ya po talaga na mga online lending apps. So, ang gagawin po natin doon, syempre, kung yan, illegal, yun lamang po kung ano yung dinisburse sa inyo, yun ang bayaran po ninyo. Ngayon, kung yan po illegitimate, kontakin nyo sila. Makipag-ugnayan kayo. Kung meron silang mga payment plan, payment options, manghingi kayo sa kanila ng assistance. Now, hindi ko sinasabi na pagka-legitimate na o yung legal na mga OLA matitino. Hindi ho, may mga bugok din dyan, may mga nanghaharas. Okay, so isang tabi nyo, tapos i-complain nyo. Ganun lamang naman po yun Di po ba? Tapos, ibalikan nyo po yung inyong repayment instruction. Kasi nandun naman po kung paano pagbabayad. Okay, baka nga po nandun din yung inyong reference number. So, makakapagbayad po kayo. O di kaya balikan nyo yung mga email sa inyo, baka nandun din ho siya. Diba? Importante ho kasi na na kailangan gumagawa tayo ng paraan paano talaga natin maaayos. Kasi kung hahayaan lang ho natin na sila mangharas natin, baka mamaya mapapunta tayo doon sa depression. Magkaroon tayo ng anxiety. Di po ba? Which is hindi ho tama na magkaganon ho tayo dahil ho sa utang.
Yes, I fully understand na marami hong nangangailangan po sa ating mga kababayan. Even ho ako, nangangailangan din ho ako ng pera. Nangihiram din po ako. Diba? Pero ho, ako ho kasi, I see to it that I fully understand the terms and conditions nung aking pong pinapasok. Tsaka hindi ho ako nanghihiram dyan sa mga ulan na yan. Sa bangko po ako nanghihiram. No, kasi po sa bangko, ano yan, kumbaga, mahaba yung termino. I-discuss sa'yo yung iyong obligasyon, no? Tapos may pipirmahan kayong kontrata. Talaga hong professional yung ano. I'm not saying na hindi professional ang mga online lending, ha. It's just that na yung bangko kasi sanay sinasara dyan, eh. No? Although yes, online pa rin yung namin process, but still yung pagkuha ho ng ng proceeds siyempre sa bangko pa rin, 'di ba? Kasi yung marami sa mga kababayan natin na natatakot or kumbaga nangingimi na mag-apply po sa mga bangko kasi alam niyo na 'yon. Subukan niyo po. No? Kasi pagka sa bangko, yung amortization niyo is equally distributed. Depende pa sa term 'yan. No, pwedeng 1 year, 2 years, 3 years. Pero, syempre, habang tumatagal po yan, ay lumalaki po talaga yung utang po ninyo. Kasi ang multiplier niyan yung term. Yung interest times term. So, let's say for example, 1,000. Kung 1 year yan, yung 1,000 mo times 12. O di 12,000 na kagad yun, plus the principal pa. Ganun ang pagkukompute niyan. No? Kasi habang humahaba po ang termino, no? Lumalaki po talaga yung ating utang. Doon po siya nagpadala ng katanungan na ito. Well, ano ho natin? I-documente ho natin. No? Tapos, ipadala ho natin kay SEC para po at least, kung ano man po ang gagawin nila, kuno, meron ho tayong maipapakita. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.